prosecutors, nahihirapan daw si Leonen kung ano ang paliwanag. Nahihirapan si Leonen. O nga no, halos na, 2 weeks na. 2 weeks na guys, wala pang sagot si Leonen, wala pang sagot ng Supreme Court dyan sa MR, na motion for reconsideration. Wala pa, babsat, no? Ayan, nagpaamin na si Lacson. Ako, napunga na to kahapon, no? Sige nga, pakinggan natin. Ito, short lang to. Ha? Nahihirapan si Leonen. Sige nga, punto by punto. Pasok, attorney, answer recto. Alright. Puntong diretso tayo. Punto diretso. Again, nahihirapan daw si Judge Leonen kung anong paliwanag para malusutan ang Korte Suprema. Tragis. Sige, tuloy. Mga kabunyog, mga kababayan, ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, kaya natatagalan ngayon, nahihirapan ang Korte Suprema doon sa motion for reconsideration sa impeachment ni Sara kasi nahihirapan si Senior Associate Justice Marvic Leonen mag-isip kung anong paliwanag. Nahihirapan sila magpaliwanag kasi ngayong mga argumento ng mga congressman dyan sa kanilang motion talagang napaka-factual, di ba? Diba? O sige, tuloy. Para malusutan ang kontrobersya dahil sa kanyang sinulat na Supreme Court ruling. Kaya sa ngayon daw, medyo nahihirapan ang Korte Suprema kung anong gagawin. Kasi talagang nalagay sila sa alanganin. Mali-mali yung facts nila na pinagbatayan ng desisyon. Tama, mali-mali yung facts. Ayon kay dating Senador Sonny Trillanes, problemado ang Korte Suprema. Paano nila ito ngayon na malulusutan? Historically, yung Supreme Court, nag-dig in yan sila doon sa kanilang previous decision. Except kung factual error ang basis ng kanilang earlier decision. Ngayon, ayaw naman nilang maging ganon kasi babasahin sila ng mga law students, mga lawyers, now and in the future. Ngayon, kung palpak yung naging decision nila, based on a factual error, hindi naman kaya rin ng kanilang ego yon o pride nila yon. Yun lang. They may correct it. Pero ngayon, we're getting information na baka itong si Justice Leonen maghahanap ng ibang lusot. Ang nababalitaan kami na ang tinitingnan niya is yung House daw ay hindi sinunod yung kanilang sariling internal rules. Pero ang problema nun, hindi kasi yun ang role ng Supreme Court. Sa nila lang, ang role nila... Tama, hindi nila dapat pakialaman yung internal rules. Naghahanap na ng butas kasi wala na di ba? Bistado mga kabsat. Di ba? Pinaliwanag na ng mga ilang lawyers, pati yung mga nag-file ng motion for reconsideration na walang nilabag na 1-year rule ang House, di ba? Malinaw na malinaw. Tapos sinabi pa ni Justice Ascuna na yung once is once. Sabay-sabay yung once, isang araw, isang session na yun. Kumbaga isang proceedings lang. Minsan lang yung 4. Minsan isa pa lang yung proceedings na nangyayari. Hindi naman 4 na proceedings. Kaya laki problema talaga. Factual error talaga. Kaya nga sabi ni Tito Sen, mga kapsat, baka naman unanimous mistake. Naspak. Sige, tuloy. Is kung hindi sinunod ng House of Representatives yung kanilang constitutional mandate. Right. That's right. Yung 10 session days na referral at yung once a year na ban. Ito, yung internal rules ng House kasi, pwedeng wini-waive yan by the majority anytime. Tapos, ang nakalagay sa Constitution, yung House ang may diskarte. Hindi mo sila pwede pakialaman kung paano yung proseso nila. They can do away with the rules, they can suspend it. Pero bottom line, sinunod nila yung kanilang constitutional mandate. Nabasa natin yan even before nagkaroon ng ng promulgation nung that Friday before the SONA. Right. So, and doon pa lang kita natin hindi nila kinonsider yung answer ng House of Representatives. And yun na nga ang point doon, kaya nyo sila hiningan ng mga detalye na gano'n para
maging solid yung magiging desisyon nyo. Pero obviously, hindi ipinasok yun. Ang naging basis nila was the ABS-CBN article na kinorek pa. Maraming mga nakitang factual errors. Ngayon, yung motivation dito, ngayon, highly suspicious. Kaya nga, di ba, may mga iba't ibang mga sektor na nagsasabi na hindi House of Representatives ang nag-violate ng Constitution dito. Ngayon, itong Supreme Court ang nagba-violate ng kanilang constitutional mandate, di ba? To just check yung mga nagba-violate ng Constitution. Sila yung nag-overreach dito. And they are committing actually an impeachable offense dito sa nila yung decision nila. They want this decision to be accepted by the legal community. Kasi mahirap na maggumawa sila ng Supreme Court decision na talagang isusuka ng legal community. At sabi ko nga, hindi lang ito ganyan. This is actually an impeachable offense. Yung maggagawa sila ng panibagong mga proseso na hindi nakasaad sa Constitution, violation yon. Ngayon, pwede silang ipatawag dito. Kaya mabigat itong gagawin nila. I think si Justice Leonen, naghahanap pa siya ng siguro, ng possible way para ma-justify yung earlier decision niya. Pero talagang factual error yung yung lang basis eh. Yan mga kabunyog, yan nga ang ating puntuhan. In-interview si dating Senador Sonny Trillanes. Tinanong siya kung anong masasabi niya sa nangyayari na ngayon sa Korte Suprema matapos mag-file ng motions for reconsideration ang House of Representatives at ang iba pang mga grupo. Tinanong si dating Senador Sonny Trillanes, ano kayang nangyayari sa Korte Suprema ngayon? Sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ang totoo, hirap ang Korte Suprema kung paano i-dispose o kung ano ang gagawin sa mga final na motions for reconsideration. Hindi naman to madaling ibaliwala o ibasura, i-dismiss kasi may matibay na mga batayan. Kaya ayon kay Trillanes, hirap talaga ang Korte Suprema kasi siyempre ang mga grounds o ang mga batayan ng nasabing MRs o motions for reconsideration ay matitibay. Lalo na ang kini-question ay yung mga naging desisyon ng Korte Suprema na naka-based o nakabatay sa mali-maling facts. Pag mali ang facts, mahirap na i-insist pa rin ng Korte Suprema yung ruling nito. Kasi mali nga ang mga facts na pinagbatayan, marami na ang nagkikriticize dito sa ganung bagay. Sabi ni Trillanes, mahirap naman na hindi tanggapin ng Korte Suprema ang ganung bagay na mali ang facts na ginamit nila, gayong napakalinaw na mali talaga. At dahil mali ang facts, dapat mabago rin ang desisyon. Pag in-insist ng Korte Suprema yung kanilang desisyon kahit based ito sa mali-maling facts, nakakahiya para sa Korte Suprema. Pag-aaralan ng mga mag-aaral ng abogasiya, mag-aaral ng batas. Kaya nga nagrereklamo, 'di ba, attorney? Nagrereklamo ang UP, 'di ba? Sa fourth tweet pa lang hindi nila sinusunod, 'di ba? Tapos yung itong Senado sinusunod, nagrereklamo pati itong mga ibang mga professors mismo ng law sa UP do. Talagang sila. Maingay. Tapos hindi lang yan. Sangkatutak kahit dito sa amin sa Baguio sa St. Louis University, binabatikos nila yung ginawa ng Senado. At syempre, ito rin yung nangyari sa Supreme Court. Ang dami bumabatikos. Diba? Mga law professors, anong ginagawa nyo? Ito pinapakita nyo. Paano namin i-explain sa mga future lawyers, sa mga estudyante namin, di ba? Kaya na ginagawa. Kaya ngayon pa lang, hirap na hirap silang ayusin yung ginawa nilang unanimous. Ngayon, baka maging totoo yung sinabi ni Senator Trillanes, baka naman unanimous mistake. Tragis. Sa tingnan natin kung mababaliktad din yung decision ng Senado kasi unanimous silang 19, di ba? Naniniwala kami sa Supreme Court. Ngayon, hirap na yung Supreme Court na sabing totoo 'yan, hindi magbabago. Bakit hanggang ngayon 2 weeks na, 2 weeks na. Hindi magbabago 'yan. Yung pa din. Hirap nila, hindi nila matapos-tapos, no? But anyway, Ma'am Sat. Sige, tuloy natin, attorney, pasok. Ang ganung ruling, ang ganung desisyon na questionable. Walang matibay na batayan kasi mali nga yung facts na pinagbatayan. Kaya ayon kay Trillanes, ang totoo daw, kahit si Senior Associate Justice Marvic Lunin na sumulat ng ponensya o ng desisyon,
nag-iisip ngayon kung paano lulusutan ang mga pag-question sa sinulat niyang desisyon. Iniisip nga daw ni Leonie na sa palabasin na yung mismong House ang hindi sumunod sa internal rules nila. Kaya lang, kahit yung ganong paliwanag or naisip na lusot, ay questionably pa rin. Hindi pa rin kakumbi-kumbinse. Kaya sabi ni Trillanes, nasa alanganing sitwasyon ngayon ang Korte Suprema. Hirap sila kung ano nang gagawin. Ayan mga kabunyog, yan ang ating punto diretso. Salamat, Attorney Enzo. Totoo yan, mga Absat, no? Kasi tingnan nyo, ilang ang tagal na, ang tagal-tagal na, mga Absat. Hindi pa rin sila makapag-decide. Mainit-init yan, di ba? Na ako po, pinagpipilitan nila na gano'n. Tapos, biro mo yung mga bagong rules, 7 rules na kanila, or steps para magpa-impeach. Di ba? Ano ginawa nila? Ginawa nilang retroactive. Hindi siya hindi siya prospective. Kumbaga, retro. Ngayon, agad-agad. Yun, forthwith ka agad. Agad-agad in-apply. So, hindi naman ginagawa nung previous, di ba? Hindi naman ginagawa. Tapos itong mga ibang senador, siyempre, Supreme Court yan pinagtatanggol nila. Ngayon, hirap na hirap yung Supreme Court na maglabas ng kanilang final decision. Kasi di pa naman finality yung kanilang ginawa. Kaya, ako po, good luck sa inyo. Siya. Next tayo. Wait lang. Silipin ulit natin kay Attorney